Sila na yung mga bagong commissioners, mga kababayan, ng COMELEC. Dineclare ng President, pre-claim na ang, di ba niya, Mr. Maravillas, dapat mag-proclaim niya yung Senado. Pati yung Senado, pinalitan na niya. Di ba, mga kababayan? Ganon sila ka-assuming. So, hindi po ito a political persecution tulad ng gusto nilang palabasin, kundi isa itong political strategy, political calculation po. Malinaw yung taktika. Imbes na harapin yung kaso, sasabihin nila political persecution. Imbes harapin yung impeachment, sasabihin nila power play niya ito. Imbes harapin yung accountability, ipiframe nila bilang pag-atake sa pangalan. Pero ang reality, mga kababayan, may naghahain po ng mga reklamo laban sa kanya. Formal complaints. May legal processes na umiikot. May mga impeachment complaints na may malinaw po na grounds. Kasama doon yung pagbabanta openly sa ating Pangulong Bongbong. So nakikita natin isa itong desperation sa tingin natin. Ang maagang pag-declare ni Sara ng kanyang kandidatura. Kapag hindi po kayang managot, tatakbo na lang. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Tiyanuan niya, Mr. Maravillas, yung topic mo na naman ngayon, baka si Sara na naman. Si Sara po yung hot topic ngayon kasi dineclare na po ng mga DDS influencers na panalo na si Sara. Tawag nila, President Sara na. Di ba? Mga kababayan, wala pang eleksyon, panalo na. Binilang na. Sabi ni Mocha Oson, President Sara Duterte. Report ng politico.com.ph. Sabi ni Jimmy Bundok, panalo na po si Sara. Hero pa. From zero to hero. President Sara Duterte. The leader Marcos could not be. Sabi ko sa inyo, wala pang eleksyon, panalo na si Sara. Presidente na agad. Hindi tayo na-inform, mga kababayan. May bago na palang presidente. President Sara Duterte. Declaration pa lang, panalo na. Pinalitan na ng mga DDS yung COMELEC. At sabi mga kababayan ng isa pang DDS influencer. Yan sabi ni MJ Kiambao Reyes, OMG, nag-declare lang si BP Inday, biglang angat ng Philippine Stock Exchange at lumakas ang peso. Ganon sila kauto, mga kababayan, kauto-uto. Pati yung Philippine Stock Exchange, tumaas kahapon, kasabay ng declaration ni Sara, inattribute nila sa declaration, mga kababayan, ng pagkapangulo ni Sara Duterte. Ganon sila sabi po sa report ng GMA, hindi man na-mention doon sa report ng GMA na yung declaration ni Sara na tatakbong presidente, yun ang dahilan ng pagtaas ng Philippine Stock Exchange tapos value ng peso. Iba man yung sinasabi ng GMA. Report po. GMA News. Philippine stocks in the peso went up on Wednesday as investors prepared for the upcoming meeting of the Bangko Sentral ng Pilipinas where officials will decide whether to keep cutting interest rates. So may relasyon po sa confidence sa monetary policy ng Bangko Sentral. Binasa ko po yung kwento. Wala man pong mention sa report na dahil niya sa pagdeklara ng kandidatura sa pagkapangulo ni Sara Duterte, nagkaroon bigla ng confidence yung mga investors. Agad-agad na nagsabi, yes! Yes to Sara. Babalik kami sa Pilipinas para mag-invest. Tiwala kami. Wala man pong sinabing ganoon.
Inassume, mga kababayan, talaga itong mga DDS, kakaiba mag-isip. Lahat gagamitin nila, mga kababayan, para i-promote ang kandidatura ni Sara Duterte. Yan o. Tumaas yung stocks, tapos yung value ng peso. As investor, prepare daw for the upcoming meeting of the Bangko Sentral ng Pilipinas, where officials will decide whether to keep cutting interest rates. So may relasyon po sa monetary policy, sa interest rates ng Bangko Sentral. The main Philippine Stock Exchange Index rose 26.22% dahil doon. Wala man pong relation. Hindi nabanggit sa balita ng GMA na dahil sa declaration ni Sara natatakbo, biglang tumaas yung stocks at value ng peso dahil kay Sara. Walang ganon. Kasi wala man talagang ganyan. Movements ng market and monetary policy ang nakaka-influensya sa ups and downs ng value, mga kababayan, ng peso at saka stock market. Yan para dun sa mga nakakaintindi. Sa mga hindi nakakaintindi, maniniwala ka MG Cambaw. At sabay pa sa declaration. Imagine, sabay. May ganon. Hindi man lang, no, after declaration, after several days, talagang sabay. Simultaneous. Ganon sila katindi, mga kababayan. Talagang kultuan niya, Mr. Maravillas, mag-isip. Paano ganon? Ang kanilang mga pag-iisip po. Wala pang eleksyon, two years pa before ng presidential election, presidente na si Sara. Panalo agad. Prinoklim na, mga kababayan, ng mga DDS influencers. But anyway, yan pag-usapan natin, mga kababayan. I-counter natin yung pang-uto nila. Baka mauto kayo, mabudol. Ano ba, mga kababayan? Kasi po, sa paniwala natin, tulad ng sinabi natin kahapon, nag-declare na si Sara kasi panic mode siya. Yung kampo ng mga Duterte. Pati yung mga kalyado nila, nakikita nila matutunaw na yung mga senador na allied with Sara. Naharap sa patong-patong na kaso at si Sara sa impeachment po. Gustong gawin na shield ni Sara yung impeachment, yung declaration niya sa impeachment complaint. Hirap kasi nilang sagutin itong mga reklamo, articles of impeachment. Kaya kapag hindi makasagot sa paratang, ang ginagawa nila, sasabihin nila, ang script nila is political persecution. Kapag hindi maagaw yung kapangyarihan sa proseso, ang susunod na hakbang, political ambition. Declaration na tatakbo ng Pangulo. Hindi maagaw kakandidato na lang. O, di ba? Malinaw, mga kababayan, ang galaw. Malinaw yung pattern, mga kababayan, ng galawang Chucky. Galawang buitre. Tinawag kasi ni binansagang buitre kasi agila. Hindi niya bagay agila, buitre. Sabi ni Yossi Castro, kasi may plunder and graft complaints. Iyak sila ngayon ng political persecution. May impeachment complaint. Drama sila ngayon ng pagiging biktima. Pabiktim palagi. Hindi mapatalsik yung Pangulo sa destabilization, people power na gustong gawin, mga kababayan. Nagdeklara kahapon ng kandidatura. Ako si Inday Sara, tatakbong Pangulo. Before kang tumakbong Pangulo, sagutin mo muna yung articles of impeachment. Di ba? Calculated move ito, mga kababayan. Kalkuladong galawan ng kampo ni Sara. Pero ito din, malinaw na malinaw po itong pahiwatig na in panic mode sila kasi. Naalarma sila. Ginagawa nila itong cover na kwento. Pagtakpan yung kanilang mga kasalanan para pag-usapan politika na.
At sabi nga natin, gusto nilang palabasin kasi, pag nasa impeachment trial na, ito ginagawa ng Congress at saka ng Senado in case matuloy yung impeachment trial as a political persecution laban sa kanya para hindi siya makaupo na presidente. Binablock yung kanyang pagkapanalo. Kasi di ba, ang paniwala nila, in the bag na yung Palasyo Malacanang. Kasi malakas daw yung malakas sa survey si Sara Duterte. Number 1 palagi kahit walang ginagawa. Mindsetting, mga kababayan. Pero pag-usapan muna natin yung mga hindi nasasagot na mga asunto laban sa kanya. Yan malinaw po mga kababayan. January 21, January 21, 2026, si dating Senador Antonio Trillanes naghain ng plunder at graft complaints laban kay Sara Duterte. O ito po yung detalye. May relasyon ito mga kababayan sa 650 million na confidential funds na sinasabi na misuse. Tapos may 8 billion na overpriced laptops. Alleged na pagtanggap ng pera mula sa drug lords. Alleged na paggamit ng Pogo proceeds ayon sa pahayag ni dating aide niya na si Ramil Madriaga. Saka yung 2.7 billion na confidential funds noong siya ay mayor pa ng Davao City. Mabibigat itong mga paratang. Legal na reklamo na ito ay kailangang sagutin sa ebidensya, hindi sa emosyon. Pero ano yung naging sagot ni Sara Duterte dito? Political persecution daw. Hindi man niya sinasagot yung mga aligasyon. Blanket denial lang palagi. Ganon ang strategy niya, mga kababayan. Ang problema, ang korte hindi man po social media. Ang impeachment po ay hindi street protest. Ang proseso po, hindi yan dadaan sa sigaw ng inaapi. Hindi ganon. And this time, hindi lang 3. Apo nag-file pa ng pang-4 na impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Patong-patong po. Ano ang grounds? Culpable violation of the Constitution. Partikular ng paggamit ng confidential funds at intelligence funds. Betrayal of public trust. Kasama ang publikong pagbabanta laban sa ating Pangulo, kay Lisa Marcos, kay Speaker Martin. Other high crimes. Kabilang ang aligasyon ng involvement sa extrajudicial killings at conspiracy to commit murder. Mabibigat pong paratang. At ito po, hindi po ito simpleng political noise, mga kababayan. Kapag umabot sa betrayal of public trust at high crimes ang usapan, mga kababayan, hindi na po ito away politika. Ito po ay institutional accountability. Kasi po, kung walang basihan po, dapat madaling sagutin. Kung may basihan, dapat niyang harapin. Kaya yung ginagawa gayon po ni Sara, hindi niya maagaw. May mga attempts po. Yung presidency, tatakbo na lang siya. Hindi kasi po nagtagumpay sa kudita narrative, sa mga panggagatong sa mga people power rallies at mga maniobra sa impeachment. Imagine po, nakita ninyo yon, nagsuot na ng barong si Sara. Kailan ba yon? November? Last year? Ang akala niya, mapapatalsik na si PBBM dahil sa galawan ng ganyang mga kasama. Ganon, kadispirada. Nagre-ready na. Sabi dito sa amin, nasubak, nasibol. Sayang yung barong. Di ba? So dahil bigo, ito na po. This is admission na talagang walang mangyayari sa mga pagbabanta nila. Nag-declare na lang po. Tatakbo sa pagkapangulo kahapon. Imagine, 2026 pa lang, Pebrero. Politika na. Sa bagay, from the very start, politika na ang iniisip niya. Wala ba official na campaign period? More than 2 years pa. Pero nakaitim na po siya. Nakaporma na, mga kababayan. Siguro yon ang magiging official color niya, luksa. Sa bagay, tama din yon. Pag natalo,
Bagay na mga kababayan. At Ash Wednesday pa, na sabi nga po ni Leslie Bocobo, assist to assist anya. Ang mangyayari kay Sara, magiging abo. Yung ganyang pangarap. Sabi ni Sara, ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Sabi ng ating Pangulo, good luck. Good luck. Pinili niya nga kulay, mga kababayan, bad luck, itim. Kulay ng buitre. Kulay ng uwak. Di ba? Mga kababayan, kulay ng luksa. At Ash Wednesday, mga kababayan. So, ang tanong, bakit nagmamadali si Sara? Wala niya, Mr. Maravillas, ang sagot. Kasi po, kapag hindi mo napatalsik yung nakaupo, ang susunod na akbang, unahan mo na ang laban. Di ba po? Sabi nga, shift the battlefield, change the narrative, gawing campaign issue, yung legal accountability. Kasi yan, nag-declare ako, kaya ganon, sinisiraan ako ngayon. Ganon. Yun ang kanyang last button, mga kababayan. Panic button. So, nakikita natin, habang may nakabinbin sa kanya na plunder complaint, graft complaint, at 4 na impeachment complaints. Ang focus ngayon ni Sara, hindi man ang paglilinaw, pagsagot sa mga reklamo laban sa kanya. Hindi pagharap sa ebidensya. Hindi pagprotekta sa institusyon. Ang focus niya ngayon, presidency na. Dineclare na po ng kanyang mga followers, DDS influencers, pinoclaim na pong presidente. Matik yung proclamation. Mga kababayan, hindi na-inform yung Comelec. Pinalitan na ni Mocha Ozon saka ni Jimmy Bundok. Sila na yung mga bagong commissioners, mga kababayan, ng Comelec. Dineclare ng President, pinoclaim na ang, di ba niya, Mr. Maravillas, dapat mag-proclaim niya yung Senado. Pati yung Senado, pinalitan na niya. Di ba, mga kababayan? Ganon sila ka-assuming. So, hindi po ito a political persecution tulad ng gusto nilang palabasin, kundi isa itong political strategy, political calculation po. Malinaw yung taktika. Imbes na harapin yung kaso, sasabihin nila, political persecution. Imbes harapin yung impeachment, sasabihin nila, power play niya ito. Imbes harapin yung accountability, ipiframe nila bilang pag-atake sa pangalan. Pero ang reality, mga kababayan, may naghahain po ng mga reklamo laban sa kanya. Formal complaints. May legal processes na umiikot. May mga impeachment complaints na may malinaw po na grounds. Kasama doon yung pagbabanta openly sa ating Pangulong Bongbong. So nakikita natin isa itong desperation sa tingin natin. Ang maagang pag-declare ni Sara ng kanyang kandidatura. Kapag hindi po kayang managot, tatakbo na lang. Tatakbo sa pagkapangulo. Kapag hindi kaya sumagot, iiyak ng persecution. Sa totoo lang po, mga kababayan, ang tunay na leader, humaharap po sa kaso, pero po yung atat na atat sa kapangyarihan, alam naman po ninyo, kitang-kita naman po, di ba? Inuuna ang kampanya kaysa sa katotohanan. Tama po, ready na sana. Nakabarong na daw pala kagabi ang yung mga rallies po, hindi natuloy. Naka-ready na sana na si Bol. Kaya kakandidato na lang siya. Ay maganda yan. Di ba po, mga kababayan? Pero importante, ma-educate natin yung ating mga mamamayang Filipino. Sabi ko nga, tulungan ko na si Sara sa pagpapakilala. Kasi nauna na siya na nag-declare. Pati si Sara, nagbabanggit ng verse ng Bible. Proverbs 19, verse 21 states, "Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose
that prevails. Ayan siya kahapon. Pero last year, ito siya. Ang ina ninyong lahat. O, di ba? Mga kababayan. Baka sabihin ninyo, sinisiraan ko. Walang paninira doon. Piniplay ko kung ano yung clips ng video niya. Siya mismo yung nagsabi. Di ba? Para lalo ninyo siyang makilala at makapag-decide kayo ng tama sa 2028 presidential election. Kasi nag-declare na siyang tatakbo sa pagkapangulo. Di ba pa? Kung iyon ay kasiraan sa kanyang pagkatao, wala pa akong kinalaman. Yung kasiraan na yon sa kanyang pagkatao, siya po yung may gawa. Hindi po ako. Siya yung nagsabi noon. Di ba? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients. Yan o, testimony po ni Yoli Tan, ovarian cancer survivor. Sabi niya, barley did not just save my life, it gave me a new life. In 2019, Yoli faced the fight of her life through surgery and harsh chemotherapy. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic siya, immune system booster, trusted by survivors. Ganon din si Maritoni Fernandez, cancer survivor din po. For your inquiries, in orders, look for Riz Maravillas, architect Riz Maravillas sa FB Messenger niya po. Ito pa yung isa pa niyang business, smart home prefab, fast to install, movable and expandable, eco-friendly po siya. Start your dream home with affordable cost. Sa presyong 175,000 pesos per unit, lilipat ka na lang. Perfect for your vacant lot or business space. 3 by 6 meter, 10 square meter, 9 feet high. Best for your apartment, Airbnb business, resort and beach houses, mini coffee shop business, construction site, office barracks, office building, dormitory, hotel room, accommodation, beaches, warehouse, stock room, restaurant, food stalls business, hospital, clinic, staff houses. Ang inclusion niya, electric wiring lights, switch, outlet to UPVC, window, one steel door, galvanized frame, cement board flooring with insulation installed in walls and ceiling. Installation and delivery fee will depend on your location here in Bicol. For your inquiries, kumontak lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas, cellphone number 0977-098-2884.
Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales. Eileen Closet po. Nakabase siya po sa Amerika. Yan yung kanyang online selling. Sa mga mahilig naman po sa magpa-spa, dumiretso na lang kayo. Try ninyo dito. Pamper City, The Medical Aesthetics and Wellness Center. Matatagpuan po sa Isiana City, Parañaque City, Metro Manila. Pamper City by OMG, your luxury escape.